Nag-comment si Sir Archie, sabi niya, same thing happened to my parents, dinaya lang sila. Okay? So, sad to say, may mga ganito kasing senaryo. Okay? Kailangan maging mapanuri rin tayo. Kailangan i-check talaga natin maigi yung details ng property na kinukuha natin. Okay, hindi lang naman dapat yung mismong property structure, yung sizes, yung itsura, okay, yung location. Hindi lang naman dapat yun yung mga tinitignan natin kapag bibili tayo ng property. I-check din natin yung sales process, okay? Paano mo ito ma-avail? Okay? Magkano yung reservation, magkano yung down payment, and then after nun, ano bang mangyayari? Okay? Paano magpo-proceed sa financing? Anong requirements yung kailangan? Okay? Kailangan ikaw as a buyer, sabihin mo rin yung totoo kung ano yung meron kang history sa bank or sa pag-ibig. Okay? Para at least alam din ni seller mo para ma-assess din po nila kayo ng tama. Pero yun nga lang, minsan kasi may mga sellers na hindi na rin talaga ina-assess, okay, kina-qualify si buyer. Basta na lang talaga bebentahan, okay? Pero yun nga, I highly suggest po sa ating mga buyer, i-double check po natin lahat ng detalye. Hindi lang tungkol sa property, hindi lang tungkol sa payments, lalong-lalo na po sa financing. Kasi dito po nakasalala yung sa pagbabayad po ninyo ng unit. Okay? So may mga options naman is cash payment, okay? In-house financing, pag-ibig financing, bank financing. So marami naman po mga financing na option na possible na maging fit po sa situation po ninyo. Okay? Hindi naman kasi lahat talaga pwede sa pag-ibig, hindi naman lahat talaga pwede sa bank, hindi naman din talaga lahat pwede sa cash payment kasi depende nga naman talaga yan sa budget mo, di ba? So, may mga options naman tulad din ng in-house financing. Kung hindi ka pwede sa bank, edi magpag-ibig ka. Kung hindi ka pwede sa pag-ibig, mag-bank financing ka. So, pwede naman ganun. May mga option naman. So, kailangan lang talaga natin i-check mabuti yung property na binibili natin from start to finish hanggang pag-turnover mo, alamin mo maigi. Para, alam mo na, di ba, maging secured yung pera na i-invest mo dito.